nawalan ka ng trabaho. Ano niluluto mo, ate? Sopas po. Supas. Matagal pa? Bilisan mo raw, para makatingin sila. Mga ilang oras bago maluto? Kaya Jerry, banatan mo na para madali. Ako natitira. Kaya lang. Pwede naman, pwede po ako magluto dyan. Hindi ko niya yung intergalactic. Cook lang Ha? ako. Intergalactic Ang mahirap. Ito tali ang nagluluto nito is yung mister ko. Si Mister. Tinultuloy mo na lang. Tutulungan lang po kami. Ilan anak mo, te? Ilan na? Tatlo po. Tatlo. Opo. Ako po dati, vendors po kami. Yung mama niya po kasi nagtitinda ng walis. Nagtitinda rin din ako dati. Kumikilang po ako. Ha? Ayan na, tutulungan ka na ni Kuya Jerry, oh. Oh, oh. 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 Papakitaan ka na ni Kuya Jerry. Halika rito, halika. Hayaan mo si Kuya Jerry dyan. Ako na dito magpag-usap kayo ni ko. Oh. Kuya, kailan kuya? Kurokok lang po ako, kurokok. Oo. Nakala niya, kuya. Oo. Oh, ipaubaya mo sa kanya yan. Oh, oh, oh. Oh, nalaglag na. Oh. Wala na. Napili nga. Napalaban. Napalaban na si Kuya Jerry. Ayan na. Ano po dyan? Ano pangalan mo, ate? Annalyn Binabara po. Annalyn Binabara. Opo. Ako po, since bata po ako, nakilala ko naman po siya. Nung nagsama po kami niyan, since mga bata pa po kasi kami, ilang taon lang din po ako nakasama ko siya. Ano lang po ako noon, magi-18. Ang buhay namin noon is mahirap din, since bago lang po kami na nagsasama nung una. Sobrang hirap po noon na pag wala siyang trabaho, parang umaasa lang po kami sa mga magulang niya. Nung nandun po kami, Sige, tay. asa kami sa magulang niya kapag wala siyang trabaho. Pag meron naman po, ayun, nagbibigay po kami sa mga magulang. Kasi doon kami nakatira, so nagbibigay rin po kami. Ngayon, nakabukod na kayo. Ngayon po, since po na pinilit mo na, kasi may mga anak na rin po kami, di ba? E di, pinilit po namin na magsarili na rin po, kasi naman po na doon kami sa mga magulang niya nakatira. Mas pinilit po namin na magsarili na lang po kami na kahit kapag wala kami or wala po siyang trabaho, ano po siya, pilit po namin so-survive yung mga sarili namin, yung mga anak namin, maibigay lang namin yung pangangailangan nila sa buhay. Ngayon po, may nag-aral na rin po ako, isa, grade 1 po. Anong trabaho na asawa mo? Ngayon po, ano po siya, construction po. Sa hirap po din ng buhay kapag construction ka, kapag wala nang project yung since inaanuhan mo na kakilala mong foreman, wala nang makuhang ibang project, depending po ng mahigit isang buwan. Siya po, mahigit po yan, siya, 2 buwan po yan na pending po siya sa trabaho. Halos po, hirap na hirap po kami, wala po kaming mautangan na bigas. Yung tipo pong gumagawa kami ng paraan. Kahit may sugat siya sa paa, didiskarte siya para may maibigay lang sa mga anak niya. Nisip ko na nga lang po, tulungan na lang kaya kita. Ako naman muna kasi may sugat ka nga, baka hindi mo kayanin. Baka pag pinilit mo, lalong lalala yung sugat mo. Halos naawan na nga lang po ako sa asawa ko eh. Kasi nga po pag wala talagang trabaho, hirap po talaga kami. Walang income. O wala pong Ganun ba income. ganun kahirap dito, ano? Para po kapag yan po, yung ate ko rin po na isa na yan ngayon, yan, wala pong asawa yan, maasa lang po yan sa mga pautang niya, mga pa-orders niya, ganyan. Ganyan po yung hanap buhay namin dito. Naghanap lang po kami Buti ng napakasipag nung asawang maghanap buhay. Opo. Yun nga po yung pinaka ko sa kanya na kapag kahit wala pong isang buwan na trabaho, nagpupumilit po siyang makapaghanap ng trabaho po, para lang may maibigay sa mga anak niya. Para lang din po makaipon, lalo kung buntis po ako ngayon, malapit na rin po ako mga anak. Pang ilan na yan? Pang-4 po. Kaya kahit anong hirap, pinipilit namin kayanin. Ganun talaga, no? Sa pag-pray mo lang pag-pray lang natin na walang sakit yung mga bata. Ayun nga po. Or minsan po ginagawa kapag walang-wala na kami kasi nga namumroblema nga kami na may sugat na nga siya tapos wala pa kaming makain.
nag-iisip ako kung saan ako kukuha. Ako na yung mismo. Anong ginagawa ang paraan pagkaga? Halimbawa, dalawang buwan. Naghahanap po, para bang naghahanap po ko yung may mga kakilala po ako, nung mihingi po ako ng konting tulong, may ano lang po, konting tulong lang ba na may pambili lang ng bigas, Oo. gatas nila, diaper ng dalawa, yun po. Mihingi po ako ng tulong sa kanila na kahit wala pong trabaho asawa ko, pwede po ba ako makahingi ng kahit kaunting tulong para lang po may panggatas po ako bigas para may pakain na po sa mga anak ko. Kasi po, sobra po talagang hirap sa panahon po ngayon, sobrang hirap ng buhay kapag wala kang trabaho. Diba? Kaya nga po kami, kahit ganito buhay namin, pinipilit po namin i-survive yung mga sarili namin, mga anak namin. Pinipilit namin na makapag-aral sila. Hindi sila hindi sila pumasok sa school. 'Di ba? Para po pag nakatapos sila at least may maganda silang buhay na kapag dating ng araw. Hindi po sila maghihirap or sila pa po yung tutulong sa amin mga magulang. Ano naman masasabi mo sa asawa mo? Kasi nakita ko dun sa asawa, napakasipag. Ano masasabi mo sa kanya? Sa akin naman po, thank you po ako dahil nagkaroon po ako ng asawa na ganyan, kasi pag kahit may sugat, pinipilit pong magtrabaho, maghanap buhay. Asan si kuya? Sa asawa? Mahal, labas ka dito, mahal. Mahal. Tawad, papa. Bayaw, dito ka muna, Bayaw. Thankful po ako kay God Oo. na nagkaroon po ako ng asawa na ganyan sa kanya, ganyan kasipag sa kanya, na hindi niya po pinapabayaan po yung mga anak niya na kahit yan po, ganyan, may sugat po yung paa niya. Pinipilit niya pong maghanap buhay para lang po may maibigay sa mga anak niya. Kasi ayaw niya naman po na nandito sa bahay, nakatambay. Kasi para bang naisip niya na, anong gagawin ko pag tatambay ako? Walang kakainin yung pamilya ko, walang kakainin yung mag-iina ko, diba? Kaya pare-pares po kami nag-iisip. Kaya napakaswerte nyo, no? Kasi kahit mahirap ang buhay, importante, nagmamahalan, saka matyaga. Ikaw naman, sir, ano masasabi mo sa asawa mo? Napakasipag sa bahay, mapagmahal, mahal na mahal niya ikaw. Nasuswerte po. Kasi po, siya po yung nakilala ko. Siya po yung nakilala ko. Masipag, mabait. Mas mahal niya yung mga anak namin. Kahit mahirap po ang buhay. Pilipilit niya pong makatulong. Pilipilit niya pong gawin lahat para sa amin po. Ngayon, magkakaanak na naman kayo, ano? Opo. Kailangan, doble kayod. Opo. Okay lang yun, kasama na sa buhay talaga yung hirap, no? Basta importante, hindi nag-aaway ang mag-asawa. Ilang taon ka na, kuya? 28. 28. Ikaw? 26 po. 26. Opo. Tapos mag-aapat na. Ilan balak nyo magiging anak? Hindi, okay na po ito. Pang last na po ito ngayon. Para hindi ganun kabigat, no? Kasi po dati, since ganyan na sila, tatlo sila, kapag wala siyang trabaho, ginagawa namin, nagtitinda kami ng walis. Kumukha kami, nag-aangkat kami ng walis ting-ting. Iniikot namin simula dyan sa relocation hanggang busog-buso, hanggang sangkusang kami makarating. Makaubos na kami ng paninda namin. Ubos. Minsan nga po, ako lang mag-isa kahit may trabaho siya. Gumagawa rin po ako ng paraan. May bigay lang po ako sa Paano mga. buhat-buhat mo yung walis? Opo, ilang piraso? Mga 25 pirasong walis ting-ting. Tapos, 8 pirasong tambo. Oo. Buhat-buhat ko Magkano po yan. kita nyo sa walis ting-ting isang piraso? Ang kada benta po namin ng isang walis ting-ting, kasi hang po namin is 13 ang isa. Minsan po ang benta namin is 25. Kapag minsan naman po 20. Minsan ang kinikita namin sa walis lang po, kasi minsan ang pinakamalaki namin kita. Kunwari benta namin ng nasa 200 ang isa. Minsan kumikita rin kami nasa 300, 400. Ang pinakamalaki na lang nandiyan na kikitain namin sa maghapon siguro is nasa 500. Yun, malaki na yun sa amin. May pambili lang kami ng bigas. Pero ngayon, di ka na makakaalis kasi 3 na yung anak nyo. Yun nga po. So, siya na lang maghahanap buhay. Kaya po nung since wala po siyang trabaho, Oo. ginawa namin, nagtanong kami sa mama niya. Kasi mama niya rin hanggang ngayon naghahango pa rin, nagtitinda pa rin. Diyan kami umaano sa mama niya na kapag may hango yung mama niya, ma, may hango ka ba? Sama ako. Sama daw po siya na maghango para lang po may pambili ng bigas, gatas, diaper ng mga anak niya.
Kasama siya. Sabi ko, Hal, ano, okay na ba yung paa mo? Sasabihin niya sa akin, papipilitin ko kahit masakit. Aakyat siya ng puno para lang makakuha ng prutas. Bubuhatin niya pa po yun. Oo. Diba? Para lang i-deliver dun sa nila, sa customer nila. O ngayon, kasi nakita ko na napakabait, napaka-responsable. Ano ang mensahe mo sa asawa mo? Na mensahe ko po sa kanya na sana po ipagpatuloy niya po yung pagiging pagiging mabuti niyang ama at saka yung pagiging masipag niya, yun ang hindi mawala sa kanya. Always po siya maging masipag na tatay at susuportahan ko siya hanggang sa huli na magiging matatag ako para sa kanya. Diba? Para kung ano yung sinuporta niya, ibinigay niya sa mga anak niya, isusuportahan ko din siya hanggang sa huli. Wow, napaka-sweet naman. Ikaw, Tay. Tay, ano naman mensahe mo sa asawa mo? Narinig mo yung sinabi niya. Ano masasabi mo sa kanya para tuloy-tuloy din yung Paano lang po. Pag sa pag-iigihan lang po para po. Sabi niya hanggang huli daw, mamahalin ka niya. Ikaw, Ganoon din po, parehas po. gaano mo siya kamahal? Sobra po. Paano yung sobra? Sobrang. Kasi po, may rin po kami niyan eh. Reasonable po. Ilang beses ko rin po kasi yan iniwan kasi dati po, siya yung since po pala barkada siya dati. Pero nung since iniwan ko po siya, para po bang pinarusahan ko siya. Lagi ko po siyang iniiwan. Ako naman, kasi nga ayoko naman na, kasi dati nananakit po siya. Po siya, ginawa ko, kasi nga nagiinom siya, palabarkada siya, ginawa ko, iniwan ko siya, sinubukan ko po siya. Hanggang saan dito na kami nakatira ngayon sa mama ko. Sinubukan ko siya na, hindi na kita babalikan. Kapag hindi ka nagbago, hindi kita babalikan. Sabihin natin, supportive ka na tatay sa mga anak mo, pero hindi ka nagbabago. O palaging may time na inaaway kita, pero yung pag-aaway ko sa'yo is para lang sa'yo yun, hindi para sa akin. Yun, simula nung dito kami tumira kami dito, na ilang beses ko din siya iniwan. Naisip niya siguro na kailangan ko na magbago para sa mga anak ko. Masusuportahan ko na lang yung pamilya ko, yung mga anak ko, yung asawa ko. Kasi hindi naman siya nagagalit para sa sarili niya, hindi para sa akin. Kaya nagagalit siya sa akin kasi para sa akin yun, hindi para sa kanya. Ngayon nagbago na siya? Opo, Hindi na siya nagbabarkada? Hindi na po, bihira na lang po siya punta ng mga kaibigan niya rito. Okay. Basta laban lang tayo, no? So, salamat sa inyo. Nakapasyal lang ako dito. At may bibigay si Daddy Frankie sa inyo, konting tulong. Sana mapambili man lang ng bigas. No? Hindi kami makapagdala ng bigas kasi madulas ang daan. Okay, ito, pagpasensyaan nyo na to. Salamat po. Isa na po itong malaking tulong po sa amin na nabigyan niyo po kami ng gantong tulong na kahit ganito po kahirap yung buhay namin, at least po kayo po is godless. Marami pa po sanang blessing na dumating sa inyo kasi po kayo po ay nakakatulong sa maraming tao na naghihirap sa panahon ngayon na tipong yung iba wala pong makain, yung iba po pinipilit maghanap buhay kahit sobrang tanda na naghahanap buhay pa rin para lang po may maibigay sa pamilya. Kung yung iba po iniiwanan yung mga magulang nila, bahala na kayo dyan, may kanya-kanya na kami pamilya. Pero kami po, kahit ako nawalan po ako ng tatay, tapos siya may tatay pa, ako pinipilit kong suportahan yung nanay ko kahit wala na po akong tatay. Yun ang pinaka-the best. Wag natin kalimutan yung mga magulang natin, ha? Pagpatuloy nyo lang yan, malay nyo bukas makalawa, aayon din sa atin yung panahon. Maaring ngayon ay hirap tayo, at kung sakali man na hindi tayo pinalad sa ating pagpapamilya, malay mo sa pamilya ninyo, sa mga anak ninyo, doon kayo papalarin. Kaya hanggat kaya, dahil ganun talaga hirap ng buhay, laban lang, no? Laban lang. Tapos ikaw, kuya, huwag mo na sasaktan yung asawa mo, ha? Baka mamahalin mo yung mga anak mo, pamilya mo, ha? Hindi na po maulit yun kasi tapos na po eh. Oo, huwag mo nang ulitin. Nagbago na po talaga. Nagbago na. Oo, kasi napakahirap maghanap ng asawang mabait, mamahalin ka niya. Alam niyo, napakahirap yung sitwasyon ng nanay Opo nga. na iwanan datnan
dito sa bahay. Alam mo yon kung gaano kahirap yon. Yung minsan aalis ka na walang isasaing. Although ikaw nag-iisip ka. Pero si nanay wala na nga maisaing. Tapos na problema pa sa anak ninyo. Kung anong hirap ni tatay na naghahanap ng ipapakain sa pamilya. Ganun din yung hirap ni nanay na mag-alaga sa anak. Biruin mo. Mas mahirap po kasi sa bahay. Kasi Yes. sa amin po lahat laba, hugas, Oo. saing, luto kapag wala siya. Malating po ako, tinutulungan ko na lang siya po. Ang duty ng nanay, 24 hours a day, 7 days a week. Kasi Sobrang hirap po. kahit na oras na ng tulog pag umiyak yung anak nyo, babangon. Pero si tatay, higa-higa yan. Lalo na po kapag may sakit, lalo po yan, babae ko po ngayon may sakit po, halos kagabi po. Hindi po ako makatulog, ikot lang po ako ng ikot sa kama kasi nabantayan ko po siya. Oo, di ba? Kaya ganun kahirap yung Kasi trabaho halos ng nanay. para po hinihika siya kasi nga sa ubo niya hinihika siya. So ngayon, ako hindi po ako makatulog. Ikot lang ako na ikot sa kama, binabantayan ko siya magdamag. Okay, so salamat ha. Sana nakatulong kami kahit papano. Pasensyahan nyo na, yan lang nakayanan namin. Salamat Okay. po, Daddy Frankie. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, napadaan lang po kami dito at naipagkwentuhan lang sa mag-asawa na to. Tingin ko yung babata pa pero nasa edad naman. Kaya napag-abot tayo ng kaunting tulong pambili man lang ng bigas. Maraming salamat po. Anong barangay ito? Si Choy Numan, Barangay Inarawan, Antipolo City. Yan mga kababayan. At the same time mga kababayan, bago kami habang kinakausap namin si ate, si Kuya Jerry nagluto. Ayun. Tignan nyo mga kababayan si Kuya Jerry. Natawa na nga lang po yung ate ko. Ayun po yung ate ko. Ayan. Ganyan lang si Kuya Jerry mga kababayan. Masaya lang yan. Napapasaya niya po yung ate ko eh. Ay, ganun. Ate ko sa kanya eh. Dahil may iwan ako ni Banal Frankie, simmer 10 minutes, boil, then adjust your taste, okay? Oo. So ayan mga kababayan, maraming salamat po and God bless po. Thank you ate. Thank you po.